Marahay na aldaw mga B, this is your San Lorenzo Hanan vlogger sharing a day in my life, a small content creator, online affiliate, and explorer. Kaya nga ni kung gusto mo makasama, edi go! For today's video nga ni, samahan niyo akong pumunta sa lugar ng aking bebe, ang Kapalongga. Aking ikwento sa inyo ang aking mga naging experience, mga lesson in life, and the realization. Nagbiyahe ako ng March 31, 2025 papunta sa Kapalongga. And grabe nga ni, kasi first time ko itong gawin, ang magbiyahe sa bus ng solo lang. Medyo kabado ako that time kasi sino ba naman ako, like, gusto ko na lang sumakses ba, uy. Nag-aalangan nga ni ako kung tamang bus ang nasakyan ko, kung papuntang Kapalongga o baka papunta ng Paracale. Kaya nung may nakita ko nagbebenta ng empanada, ay talagang tinanong ko na si kuya. Sabi ko, kuya, ito ba yung biyahe papunta sa puso niya? Charis, hindi. Sabi ko, kuya, ito ba yung ano, ito ba yung biyahe papuntang Kapalongga? Tapos yun, sinabi niya, Kapalongga nga ito. Parang yun, kumalma na ako, oo. Dito nga ni, pinipilit kong makatulog. Pero hindi talaga ako makatulog, hindi dahil sa init. Pero hindi talaga ako makatulog sa biyahe. Hindi ko alam kung bakit. Parang gustong gusto ko nakikita yung mga nadadaanan, ganun. Amaze na amaze ako pag nakakita ko ng mga bundok, ganun. Taga-bundok din naman ako. Pag nakikita ko yung mga palay, grabe, parang ang relax, ganun. Cheers nga ang biyahe simulang Dait papunta sa may Kapalongga. Nang makita ko nga itong sibol ay Kapalongga na talaga, andito na ako. Itong clip naman na ito ay gabi na nito nung pagdating ko. Siyempre kasama ko na ang bebe ko, oo. Tapos pumunta nga kami kasama yung mga pinsan niya sa may buhanginan, gano'n. Nagkwentuhan. Tapos naglaro din kami nung pupunta kami ng Switzerland, dadala ko ng gano'n. Masaya yung experience na yun. Tapos habang nakahiga kami, tinitingnan ko yung mga bituin, gano'n. Like, para siyang kalawakan. Charis. Sa clip naman na ito ay kumuha kami ng buko. Pataas yung daanan dito tapos nai-imagine ko para akong umaakyat ulit sa Nakali Falls. Grabe. Nang makakuha na nga ng buko ay agad na uminom na kami. Shoutout nga kay Tito Aris na umakyat sa puno ng nyog. Grabe ang sarap ng buko para akong nasa San Lorenzo. Ito naman ibang araw ito, pumunta kami sa may dagat dahil makulit ako. Sobrang kulit ko, ayan, may makukuha ako, grabe. Hinaya ako ng mga bata na maligo dito sa dagat. E syempre, andito na rin lang ako, bakit hindi ko pa din itry na maligo sa dagat? Ito na yun eh, para akong, wow, sumakses na pala ako. Wow, ito na pala ang haven. Charis. Ito na nga ang perfect, naliligo na ako dito at kasama ko ang mga bata. Hindi ko rin na-expect ang mga susunod na mangyayari. Like parang, ang happy ko lang ba, ganun. Tapos, bigla na lang, parang hinila ako ng dagat at nasipa ako sa muka, ganyan. Tapos dito, sa part na ito, napatingin na lang talaga ako sa asawa ko, grabe. Nasugatan kasi ako dyan, natamaan yung pa ako. Dito naman sa part na ito is maganda dito, tinatawag nila itong binoldus dahil daw vinolducer itong part na ito. Sa part naman na ito ay pumunta kaming bayan, naglalakad kami dyan. Pumunta kami sa may peryahan. Tapos dyan nakikipagkulitan din ako sa kanila. Oops, nakita nyo ba yun? Ito naman sa part na ito ay naglalaro sila ng color game. Ako nga ay nakatingin lang ako dun sa nagsasalita sa bingguhan. Na amaze ako sa pananalita niya, gano'n. Like parang ganito. Susunod na bola. At sahanay naman tayo ng pagpapatuloy. Dito naman sa part na ito ay pupunta naman kami sa dagat. Ayan nga tayo ay naka-stitch. Shoutout sa may-ari ng jacket na ito. Oo. Shoutout sa iyo, kulot. Hiling ko na sana sumakses ka rin. Dito nga sa part na ito, hirap na hirap akong bumaba. Oo. Legit na natatakot ako dahil sa daan. Kasi hindi ko pinaparamdam na syempre natatakot ako, ganun. Kasi syempre gusto ko din naman ma-experience na parang, ay, ito na pala yung langit. Wow, ito na pala ang haven. Dito naman ay naglalakad na kami tapos sobrang init talaga, like legit at all. Parang gusto ko na lang maging brownies. Tapos yung brownies may kahalo siyang dahon. Tapos yung dahon ay malunggay. Pwede yun, di ba? Pwede nga yung malunggay pandesal. Why not? Bakit hindi natin itry yung brownies with malunggay? Diyan na nga ay naglalakad na tayo papunta dun sa pupuntahan natin. Wala nga akong kaide-ideya kung anong kukunin namin. Tapos ito na nga, pinakita sa atin itong kulay pink na sea urchin. Kaya ko siyang kapitin kasi natatakot ako ganun. Tapos dito naman sa part na ito, pinakita sa atin itong, para siyang uod ganun. Pero nakikita ko na rin siya sa social media ganun. Niluluto siya. Trinay ko siyang kapitan tapos gagayahin ko sana yung paglilinis. Kasi yung parang
tinataas baba ata siya 'pag nililinisan, gano'n. Nakikita ko siya sa may video. Pero sinabihan ako 'wag ko daw ganunin. Hindi ko ginawa. Tapos dito nakakita ako ng shell tapos feeling ko yung nasa The Little Mermaid ako. Uy! Gets na gets ko na siya yung parang first time mo 'di bang makakita, namamangha ka gano'n. Gano'n na gano'n ako. Tapos dito naman may tinutusok ng asawa ko yung para siyang ano, para siyang linta gano'n, pero hindi siya nakuha, Tapos dito nakakita ko ng isda, ang ganda. Kaya ang ginawa ko binidyo ko siya talaga, Ganito nga yung kinukuha namin. Parang ang atake niya para siyang kuhol gano'n. Tapos dito naman nakita ko si Dory. Tapos ito naman is mga puno siya. Mga puno siya sa gitna ng dagat, gano'n. Umupo nga ako diyan sa ugat ng puno na 'yan kasi ano, sobra talagang init, grabe. Parang bato? Hindi, hindi yan bato. Hindi po yan. Alin? Ito? Yan po, yan. Ito? Kunin mo po. Ay, oo. Oh, perfect. Akala ko ang tinuturo niya sa akin ay yung malaki na bato. Sabi niya sa akin, kapitan ko daw, akala ko itong bato, akala ko malambot. Oh my God. Ay, nakadikit. Kasawa. Ay, oh my God, may nagtamang white. Oh my God. Malagkit pati yun. Madikit yun. Makati to? Hindi po, madikit lang sa katawan. Hindi natatanggal. Ha? Yeah. We ba? Diyan naman iniisip ko nung natamaan yung kamay ko ng weight, parang akala ko siya makate, ganun. Dito naman sa part na ito nakakuha si AC ng ano, yung si Archie na kulay black, tas kakainin niya daw. Yun. Sa totoo lang, mahirap makuha yung mga hinahanap namin. Na-realize ko na ano, na hindi mo pala ma-appreciate yung isang bagay kung hindi mo siya mararanasan. Katulad na lang yung experience na ganito, yung pagkuha ng mga shell. Like, hindi ko siya talaga dati ma-appreciate. Kahit isda, yung binibili, hindi ko siya ma-appreciate. Hindi kasi ako mahilig sa seafoods talaga. Tapos nung nasa sitwasyon ako na paghanap, like parang ang hirap pala ganun. Magbubungkal ng bato, tutusok ng kutsilyo, ganun. Mahirap na nga siya makita, mahirap pa siyang kunin. Sa part naman ng video na ito is pauwi na ako sa may San Lorenzo. Baon ko ang mga masasayang mga alaala, mga experience na kakaiba, ganun. Sa pag-stay ko ng ilang araw sa Kapalonga, ang realization ko is, kailangan mong sumubok ng bago. Wala kang makukuhang lesson kapag nag-stay ka lang sa kung asan ka ngayon. Kung wala kang halaga sa lugar kung saan naandun ka ngayon, baka sa ibang lugar may halaga ka. Para siyang katulad ng mineral water. Depende sa lugar kung saan naroon siya. May mahal, may mura, at ganun ka. Hindi man nila makita yung halaga mo, may ibang tao namang makaka-appreciate nito. Hanggang dito na lang ang video kong ito. See you on my next vlog. Bye-bye!